Medical examination is one of the important steps in your Poland journey. This is to ensure that applicants in general health are physically fit and capable for the role you are applying for. Hey guys! Welcome to another vlog. This is Inday Guapa making informative videos regarding my journey in applying to Poland. For today's vlog, pag-usapan po natin kung ano yung mga test procedures na ginawa sa amin on our Poland application journey, and para na din po sa mga aspiring applicants na nag-i-inquire kung ano po yung mga medical test na ginawa sa amin. At sa mga inquiries ng ating mga subscriber regarding medical examination. Ididiscuss na din po natin kung magkano ang aming binayad for medical fee at kung gaano katagal ang process bago malaman ang mga test results. Okay? And of course, yung mga diseases na kailangan i-avoid kapag may balak po kayo or plan nyo na mag-apply papuntang Poland. Plus, I'm giving you tips on what to do before your medical examination. So without further ado, let's start. Before anything else guys, I would like to share to you, dito po pala kami sa Sealanders nag-conduct ng medical examination sa Pedro Hill, Metro Manila. And take note guys, kapag dyan din po kayo magme-medical, magdala na po kayo ng 1 by 1 with white background. In my case kasi guys, hindi po kami aware na kailangan palang magdala ng 1 by 1 ID picture. Don't you worry guys kung nakalimutan nyo pong magdala ng ID picture, meron naman po sa kanilang available na nagtitake ng ID picture. Okay? So here are the tests for my medical examination in my application for Poland. So first, kinuhanan po nila kami ng height, weight, then BP, and BMI. Nung time namin guys, hindi na po namin sinunod-sunod yung step-by-step nila na process ng medical examination. Kung saan po yung mas maikli yung pila, doon po kami unang pumila guys. Kasi syempre, kailangan din po nating i-maximize yung time natin. Okay? So, yun po yung ginawa namin guys. Okay? So, next po is CBC. Kukuhanan po kayo nila ng dugo. Okay? And then, urinalysis. Yan. Iihi po kayo dun guys ha. And then, yung stool po or fecalysis. Okay? So, dito guys, mas maganda, meron na po kayong dalang stool. Pero hindi po siya lalagpas ng 2 p.m. Okay? Kasi guys, isa sa mga nagpapatagal sa atin ang pagpapasa ng dumi. So, mas maganda, hassle-free na guys kung magdadala na kayo ng stool nyo guys. Alright? Then, next po is dental check-up. So, dito guys, i-check po yung ngipin nyo kung kailangan palinisan, papastahan, mga ganyan guys. So, kung may sira po kayo sa ngipin nyo, minor lang po yan guys. Kayang-kaya po yan i-waive ng agency. And take note guys, hindi po lahat ng agency is nagwe-waive. So, much better guys kung makipag-communicate muna kayo sa agency kung pwede bang i-waive yung mga gantong cases. Alright? Kasi in my experience guys, yung mga ganong minor cases lamang na nakita sa medical, yung ngipin ko kasi guys, meron siyang need na papastahan. Pero winave na po ng agencies namin. So, ang ginawa na lang po sa akin is, nagpalinis na lang po ako ng ngipin ko. Okay? So, next guys is physical examination. So, dito guys, tatanungin lang po ng doktor yung regarding sa medical history nyo po, kung meron kayong operation dati or kung meron po kayong sa family background nyo, kung may mga sakit na nagkaroon ng cancer, ganyan. Pero guys, take note, ang mas maganda isagot nyo dyan is no. No lahat guys. Yan. Okay? So, kung tatanungin naman kayo kung nagkasakit na kayo, sabihin nyo na lang, nagkasakit po ma'am or doc dati, but mga minor lang po like obosipon, lagnat. Mga ganun lang guys. Pero yung mga major na wag nyo nang sabihin guys. Lalo na kapag may mga lahi kayo, may mga cancer, ganyan. Wag nyo, mas maganda guys, wag nyo na lang pong sabihin. Okay?
And then next po na medical test is X-ray. So, yan, mag-undergo din po tayo ng X-ray. Meron po pala tayong subscriber na nagtanong, ang sabi niya is, paano po kapag may lung scar, pwede pa po bang mag-apply papuntang Poland? So, ang advice ko po sa inyo dito, sir or ma'am, mas maganda po, sabihin nyo na po ng mas maaga sa agency, okay? Para mas masupport kayo nila kung ano yung mga dapat nyo pong gawin. Kasi meron naman po guys, yung iba meron po na hindi na po nakikita yan sa medical examination. And meron naman din po na nadadaan lang sa gamot. So, nawawala na siya guys. Lalo na kapag matagal na yung lung scar nyo. Okay? Ayun. So, try nyo lang guys. Wala naman pong masama kung magta-try po kayo. Alright? And then, ECG po for 35 years old above. Okay? So, next po is visual test or vision test. So, dito guys, meron pong tatlong ginawa sa visual test namin. So, first, pinabasa po kami nila ng chart. Ganito po yung itsura. Ayan. Then, next po is slit lamp microscope. Dito po guys, sinalang po kami sa microscope para po makita kung may mga cataract issue yung ating mga mata. And then, last po is yung color blind test. Okay? So, dito guys, para malaman kung ikaw ba is color blind. Ayan. Then, sa mga girls po, meron pong pregnancy test. Okay? So, last po guys, ang ginawang test sa amin is behavioral test or psychological test. So, this one guys is regarding lang po ito more on your personality, family background, and then naalala ko rin po doon guys, tinanong din kung bakit po ikaw mag-abroad, anong reason, mga ganyan. So, around 3 to 5 pages po iyon yung sinagutan namin, and then meron din pong essay doon. Explain nyo lang doon guys kung ano yung future plan mo sa sarili mo, sa family mo, ganyan. Then, after po nun guys, pinasa na po namin sa assigned personnel. Then, nag-conduct din siya ng interview. Yun po is regarding lang naman doon sa mga sinagot mo. Okay? So, yun po yung mga test na ginawa sa amin guys. Okay? So, punta naman po tayo sa kung anong diseases ang kailangang i-avoid if plan nyo pong mag-apply papuntang Poland. So, dapat guys, wala po tayong TB, of course, cancer, and scoliosis guys. Yan, mahigpit po talaga sila dyan guys, okay? Pero kung meron po kayong mga minor cases like malabo yung mata nyo, may sira yung ngipin nyo, low blood or high blood kayo, guys, kayang-kaya po yan i-waive ng agency, guys. Basta makipag-usap po kayo sa kanila, sabihin nyo po yung totoo kung ano yung kondisyon nyo, guys. Alright? Para mas maayos kayo nilang masupport. Alright? Regarding on your situation. Okay? And then next important questions, magkano po ang binayad namin for medical fee? So, ang binayad po namin guys is 3,500. Alright? So, bukod pa po yung pamasahe guys ha. Okay? Ayan, then last question po is how long does it takes para malaman yung results sa medical examination? So around 2 to 3 days guys, nalaman na po namin yung result namin sa medical. Okay, so dito guys, hindi na po namin inantay si clinic na mag-message sa amin. So in-announce na lang po sa GC namin kung sino po yung mga medical fit to work sa amin. So, thank God that ako naman po is fit to work. Okay? Then, for the health tips, guys, bago po kayo sumalang sa medical examination, sundin nyo po itong mga tips na ito, guys. Super effective po yan, guys. Okay? So, idudugtong ko na rin, guys, yung pag-inom ng sterilized milk the night before your medical. Okay? So, gabi pa lang, guys, uminom na kayo ng sterilized milk. And then sa umaga, inom po kayo ng madaming tubig. Okay? So, yung iba kasi guys, sabi nila, hindi naman daw po advisable yung ganon kasi nakikita po sa baga natin, sa lungs natin na may mga puti-puti. Okay? But in my case guys, ganyan po yung ginawa ko. Gabi pa lang, uminom na ako ng sterilized milk para malinis po. And then sa umaga, uminom po ako ng madaming tubig. Okay?
And that's it for this video, guys. Hope you find this video informative. Don't forget to click the subscribe button and hit that notification bell so that you'll get notified whenever I uploaded my new videos. This is Inday Guapa always saying, if you have a dream, there to make it happen. Bye! Thank you all for watching this here video.